Sige, narito ang kabuuan ng kwento, isinalin at iniangkop sa konteksto ng Pilipinas. Bawat bahagi ay ibibigay ng sunod-sunod upang walang malaktawan. Ika-15 ng Agosto, 2022, sa isang construction site sa loob ng isang industrial park sa Dasmariñas, Cavite, karaniwan lang ang takbo ng trabaho sa paggiba sa isang lumang hilera ng mga boarding house. Si Mang Jose Oca Santos, isang backhoe operator na may higit 10 taong karanasan, ay abala sa pagkontrol sa makina para sirain ang sementadong sahig ng huling kwarto sa hilera, ang kwartong 10. Nang ang pala ng backhoe ay bumabaon na ng halos kalahating metro sa ilalim ng lupa, nakaramdam si Mang Oca ng isang di pangkaraniwang pagsabit. Isang tunog ng pagtama sa isang matigas, ngunit marupok na bagay ang narinig niya, iba sa karaniwang tunog ng paghukay sa lupa at bato. Sa pag-aakalang may nakaharang, itinaas niya ang pala para suriin. Mula sa lupang kanyang nahukay, isang bilog at manilaw-nilaw na puting bagay ang gumulong palabas. Huminto ito sa gilid ng hukay at tumambad ang dalawang madilim na butas ng mata. Nanigas si Mang Oca sa kanyang kinauupuan, isang bungo ng tao. Mabilis niyang pinatay ang makina, tumalon palabas ng backhoe at sumigaw ng malakas. Ang ibang mga trabahador ay nagtakbuhan palapit at lahat sila ay nasindak nang makita, hindi lang ang bungo, kundi ang isang halos kumpletong kalansay ng tao na nakabaluktot sa ilalim ng lupa. Agad na inireport ang insidente sa barangay hall ng Paliparan. Dahil sa bigat ng sitwasyon, mabilis na dumating ang mga tanod para ikordon ang lugar at agad na ipinagbigay alam ito sa Dasmariñas City Police Station. Hindi nagtagal. Ang impormasyon ay nakarating sa Criminal Investigation and Detection Group, CIDG, ng Cavite Provincial Police Office. Isang Special Investigation Task Force ang agad na binuo. Isang team ng mga piling investigador sa pamumuno ni Police Lieutenant Colonel Ramon Mon Garcia, ang Deputy Chief ng CIDG, ay agad na nagtungo sa crime scene. Pagdating ni Lieutenant Colonel Garcia at ng kanyang team, mahigpit nang binabantayan ang lugar. Ang dilaw na police line do not cross tape ay nakapalibot sa malawak na lugar. Pinipigilan ang mga usisero. Ang maingay na construction site ay napalitan ng isang mabigat at tensyonadong katahimikan. Si Lieutenant Colonel Garcia, isang lalaking may matipunong pangangatawan, seryosong mukha at matalas na mga mata, ay agad na inatasan ng Scene of the Crime Operations, SOCO team, na simulan ang trabaho. Nagsimula ang mga forensic investigator. Suot ang kanilang protective gear. Maingat nilang kinuhanan ng litrato at video ang bawat detalye. Ang eksaktong posisyon ng kalansay, ang lalim nito mula sa dating sementadong sahig, lahat ay sinukat at itinala. Isang forensic pathologist ang maingat na bumaba sa hukay. Babae ang biktima. Kumpirma niya matapos suriin ang buto sa balakang, pelvic bone. Base sa kondisyon ng mga buto, ang edad niya noong namatay ay nasa pagitan ng 20 hanggang 25 taong gulang. Buo ang kalansay, walang palatandaan na pinagputol-putol, ibig sabihin, inilibing siya ng buo. Samantala, ginamit ng ibang SOCO members ang maliliit na pala at malambot na brush para dahan-dahang alisin ang lupa sa paligid ng kalansay. Ang lupa sa ilalim mismo ng semento ay mas buhaghag at iba ang kulay kumpara sa matigas na lupang nakapalibot dito. Ito ay isang malinaw na ebidensya na ang lugar na yon ay hinukay at muling tinabunan. Ang paglilibing sa isang bangkay sa ilalim mismo ng semento ng isang boarding house ay isang tuso at malupit na paraan para itago ang isang krimen magpakailanman. Kung hindi giniba ang gusaling ito, marahil ay hindi na kailanman mabubunyag ang lihim. Matapos ang halos 1 oras, may mga nakuha ng paunang ebidensya. Nakakabit sa may tadyang ng kalansay ay mga piraso ng naagnas na tela. Marahil ay mga labi ng damit na suot ng biktima. Ang mas mahalaga, sa ilalim ng bungo,
Natagpuan nila ang isang buhol ng mahabang itim na buhok na halos buo pa dahil sa pagkakalibing sa lupang kulang sa hangin. Ang buong proseso ay tumagal ng higit 3 oras. Bawat buto ay maingat na inalis, inilatag sa isang puting lona ayon sa tamang ayos, at inilagay sa isang espesyal na lalagyan. Ang kalansay ay dadalhin sa forensic laboratory para sa mas detalyadong pagsusuri upang matukoy ang sanhi ng kamatayan at posibleng makahanap ng iba pang bakas ng salarin. Pagkatapos ng trabaho sa crime scene, nagpatawag agad si Latendro Coliseo Lisa Garcia ng isang mabilisang pulong. Ito ay isang planadong pagpatay at pagtatago ng bangkay, sabi niya. Ang salarin ay tiyak na malapit sa biktima. Ang tanging taong makakagawa ng paghuhukay, paglilibing, at pagsesemento ulit ng walang nakakapansin ay ang taong nakatira mismo sa kwartong ito. Lahat ng mata ay napunta kay Mang Ruben Aguilar, isang 100 anyos na lalaki na siyang dating may-ari ng boarding house. Nanginginig pa rin. Kinumpirma niyang ipinagbili na niya ang lupa. 6 na buwan na ang nakalipas. Ang boarding house ay ipinatayo niya mahigit 10 taon na ang nakalipas para sa mga factory workers sa lugar. "Sir," sabi ni Mang Ruben, "matanda na po ako. Hindi ko na kayang asikasuhin kaya ipinagbili ko na. Ang mga papeles po ng mga umuupa, mayroon pa po akong ilan. Pero matagal na po yun. Baka may mga nawala na." Napakalaking tulong po niyan, diin ni Laltern Colan Garcia. Ang pinakaapurahan nating gawain ngayon ay alamin kung sino ang biktima. Kapag nalaman natin kung sino siya, malalaman natin ang kanyang mga koneksyon at mahahanap natin ang suspect. Kailangan naming makuha ang lahat ng talaan ng mga umupa rito, lalo na ang mga nakatira sa kwarto ni Yukanakten sa nakalipas na 3 hanggang 5 taon. Isang team ang sasama sa inyo pauwi para kunin ang mga yan. Isa pang team, utos niya sa isa pang investigador. Makipag-ugnayan sa mga opisyal ng barangay at sa mga matatagal ng residente dito. Alamin kung may nawawalang babaeng factory worker sa lugar na ito nitong mga nakaraang taon. Suriin din ang lahat ng ulat ng mga nawawalang tao sa buong probinsya. Ang makinarya ng investigasyon ay opisyal ng umandar. Mula sa isang walang pangalang kalansay, kailangan nilang buuin muli ang pagkatao ng biktima, ang kanyang buhay, at hanapin ang demonyong walang awang kumitil dito. Agad na nagtungo ang isang team ng mga investigador sa bahay ni Mang Ruben Aguilar, ang dating may-ari ng boarding house. Ang bahay niya ay isang maayos na 2-story house. Patunay na naging maganda ang kita niya mula sa kanyang paupahan. Dinala sila ni Mang Ruben sa isang bodega sa ikalawang palapag na puno ng mga lumang gamit. Mula sa isang luma at kinakalawang na cabinet, inilabas niya ang mga bunto ng mga luma at maalikabok na notebook at folder. Lahat po ng papeles ng mga umupa, nandito po lahat, sabi niya. Medyo magulo po kasi maraming umuupa na ilang buwan lang tumatagal tapos aalis na. Yung iba, hindi kumpleto ang papeles. Sinimulan ng 2 investigador kasama si Mang Ruben ang nakakapagod na paghahanap. Kailangan nilang suriin ang bawat kupas na logbook, bawat sulat kamay na application form at bawat kontrata. Ang mga impormasyon ay magulo. Marami ang pangalan at numero lang ang nakalista. Matapos ang mahigit 2 oras ng matiyagang paghahanap, isang investigador ang nagsalita. "Sir, eto na." "Kwarto na ba 10?" Maingat niyang kinuha ang isang naninilaw na registration form mula sa isang folder. Ang petsa sa form ay unang bahagi ng Mayo 2020. Ang mga impormasyon ay isinulat sa isang maayos na pambabaeng sulat kamay. Pangalan, Maria Mia Dantes. Araw ng kapanganakan, May 12, 1999. Lugar ng kapanganakan, Barangay Nambaran, Tabuk City, Kalinga. Trabaho, factory worker, Samju Electronics Inc. Kasama ng form ay isang photocopy ng isang ID. At kahit medyo malabo na, makikita pa rin ang larawan ng isang dalagang may bilugang mukha, malalaking mata, at isang mahinhing ngiti. Maria Dantes,
Sinubukan alalahanin ni Mang Ruben. Natatandaan ko na siya. Taga-Kalinga yata yon. Mabait na bata, tahimik, laging nasa trabaho. Maayos magbayad ng upa. Oo, siya nga ang umupa sa kwarto ni Rapeten. Natatandaan niyo po ba kung gaano siya katagal tumira at kailan siya umalis? Tanong ng investigador. Tumira siya ng halos 1 taon. Sagot ni Mang Ruben. Naaalala ko, bandang kalagitnaan ng 2020, mga Hulyo, hindi na siya nagbayad ng upa. Tinatawagan ko ang numero niya pero hindi na makontak. Akala ko, umuwi na lang siya ng probinsya o lumipat ng trabaho nang hindi nagsasabi. Madalas mangyari. Yan sa mga umuupa kaya hindi ko na pinansin. Pagkalipas ng 1 buwan, pinabuksan ko na yung kwarto. Itinapon ang mga gamit niyang walang halaga at pinaupahan ko na sa iba. Ang salaysay ni Mang Ruben ay isang napakahalagang impormasyon. Isang dalagang nagngangalang Maria Mia Dantes na nakatira sa mismong kwartong iyon ay biglang naglaho noong kalagitnaan ng 2020. Ang petsa ay perpektong tumutugma sa tinatayang panahon ng pagkamatay ng biktima batay sa estado ng pagkakaagnas ng kalansay. Ang pagkakakilanlan ng biktima ay unti-unti nang nabubuo. Agad na inireport ang impormasyon kay Lieutenant Colonel Garcia. Nag-utos siya na agad magpadala ng isang team sa Tabuk City, Kalinga, para hanapin ang pamilya ni Maria Mia Dantes. Kung totoo na nawalan sila ng kontak sa kanilang anak sa panahong iyon, kailangan nating kunin ang kanilang DNA sample para sa comparison. Ito ang susi para makumpirma ang pagkakakilanlan ng biktima. Kinaumagahan, isang police vehicle ang umalis mula Dasmariñas patungong bulubunduking probinsya ng Kalinga. Ang team ay pinamumunuan ni Police Captain Marco Reyes, isang bihasang investigador. Ang biyahe ay mahaba at mahirap, lalo na ang daan papasok sa barangay ng Baran. Matapos ang halos 10 oras na biyahe, narating din nila ang lugar. Isang maliit na komunidad ng mga katutubo na napapaligiran ng mga bundok at payak na mga taniman. Sa tulong ng barangay captain, natunto nila ang bahay ng pamilya Dantes. Ito ay isang simpleng bahay na gawa sa kahoy. Sinalubong sila ng isang matandang babae, payat, at may bakas ng hirap at kalungkutan sa mukha. Siya si Aling Rosa Dantes, ang ina ni Mia. Nang magpakilala ang mga pulis at sabihing may itatanong sila tungkol sa kanyang anak na si Maria Mia Dantes, biglang nagkaroon ng kislap ng pag-asa at kaba sa mga mata ng matanda. Mga sir, may balita po ba kayo sa anak kong si Mia? Nanginginig niyang tanong, pinaupo ni Captain Reyes si Aling Rosa. Maingat niyang pinili ang kanyang mga salita. Ginang Dantes, kami po ay mga pulis mula sa Cavite. Nag-iimbestiga po kami sa isang kaso at kailangan naming kumpirmahin ang ilang impormasyon tungkol kay Mia. Gaano na po katagal mula noong huli ninyo siyang nakausap? Nang marinig ito, humagulgol si Aling Rosa. 2 taon na po, sir. Mahigit 2 taon na. Noong bago pa lang siya sa trabaho, buwan-buwan siyang tumatawag at nagpapadala ng pera. Pero mula po noong kalagitnaan ng 2020, bigla na lang po siyang hindi nagparamdam. Hindi na po makontak ang cellphone niya. Tinanong namin ang mga taga rito na kasama niya. Pero sabi nila, nag-resign na raw po si Mia at hindi nila alam kung saan nagpunta. Nag-alala po kami, pero mahirap lang po kami. Hindi namin alam kung paano siya hahanapin sa syudad. Gabi-gabi ko po siyang iniiyakan. Ang kwento ni Aling Rosa ay lalong nagpatibay sa teorya ng mga investigador. Lahat ng detalye ay magkakatugma. Huminga ng malalim si Captain Reyes. Alam niyang ang susunod niyang sasabihin ay dudurog sa puso ng kaawa-awang ina. Ginang Dantes, sa aming investigasyon, may natagpuan po kaming isang kalansay sa lugar kung saan dating umuupa si Mia. Ang mga paunang pagsusuri po ay may pagkakatulad sa kanya. Para makasiguro po kami kung siya nga ito, kailangan po naming magsagawa ng DNA test. Hihingin po sana namin ang inyong pahintulot na kumuha ng sample mula sa inyo para maikumpara.
Ang balita ay parang kidlat na tumama kay Aling Rosa. Napahawak siya sa kanyang dibdib at muntik nang matumba kahit na inihanda na niya ang sarili sa pinakamasamang posibleng mangyari. Ang katotohanan ay masyadong masakit. Matapos saluin, pumayag din si Aling Rosa. Isang medical staff na kasama sa team ang maingat na kumuha ng bukal swab, sample mula sa pisngi, mula sa kanya. Bago umalis, hinawakan ni Captain Reyes ang kamay ng matanda. Magpakatatag po kayo. Ipinapangako po namin na gagawin namin ang lahat para malaman ang katotohanan at mapanagot ang may sala. Agad na bumalik ang team sa Cavite. Ang DNA sample ni Aling Rosa ay diretso nang dinala sa crime laboratory. Ang buong task force ay naghintay ng may kaba. Ito na ang sandali ng katotohanan. Makalipas ang 2 araw, lumabas ang resulta. Ang DNA profile mula sa kalansay ay 99.99% na tumutugma sa DNA profile ni Aling Rosa Dantes na nagpapatunay ng relasyong mag-ina. Ang walang pangalang kalansay na natagpuan sa ilalim ng semento ng kwarto No. 10 ay walang iba kundi si Maria Mia Dantes. Ang misteryo sa kanyang pagkakakilanlan ay nalutas na. Ngayon, ang mas mahirap na tanong ang kailangang sagutin. Sino ang pumatay kay Mia at bakit? Ang balita ng matagumpay na pagkakakilanlan sa kalansay ay agad na ipinadala sa Forensic Center. Ang masusing pagsusuri sa mga buto ni Maria Mia Dantes ay minadali. Ilang araw pagkatapos, isang halos 20 pahinang forensic report ang inilapag sa mesa ni Lieutenant Colonel Ramon Garcia. Ang bawat salita sa ulat ay malamig na siyentipikong katotohanan, ngunit naglalaman ito ng isang napakalupit na kwento. Kinumpirma ng ulat ang unang pagtatantya sa kasarian at edad ng biktima. Ang pinakamahalagang bahagi ay nasa seksyon ng sanhi ng kamatayan. Natuklasan ng mga mediko-legal ang isang napakaliit ngunit natatanging lamat sa hyoid bone, isang maliit na buto na hugis horseshoe na matatagpuan sa lalamunan. Ang lamat na ito, kasama ng iba pang mga mikroskopikong palatandaan, ay isang hindi maikakailangang ebidensya na ang biktima ay namatay dahil sa matinding puwersa na idiniin sa kanyang leeg sa loob ng matagal na panahon. Ang pinal na konklusyon, si Maria Mia Dantes ay namatay dahil sa pananakal, strangulation. Ito ay isang sinadyang pagpatay na nangangailangan ng lakas at sukdulang kalupitan mula sa salarin. Ngunit ang pinakanakakakilabot na detalye, isang detalyeng nagpatigil maging sa mga bihasang investigador, ay natagpuan sa pagsusuri ng kanyang pelvic bone. Sa loob ng kalansay ni Mia, natagpuan ng mga eksperto ang isang maliit at hindi pa ganap na nabubuong kalansay ng isang sanggol, fetus. Base sa sukat ng mga buto, tinantya na ang sanggol ay nasa pagitan ng 16 hanggang 18 linggo o 4 na buwan sa sinapupunan. Noong siya ay brutal na pinaslang, si Maria Mia Dantes ay nagdadalang tao. Ang impormasyong ito ay parang bombang sumabog sa gitna ng investigation team. Hindi na ito isang simpleng kaso ng pagpatay. Ito ay isang krimen na kumitil sa 2 buhay. Ang kalupitan ng salarin ay higit pa sa kanilang inaakala. Ang bagong tuklas na ito ay agad na nagbigay ng bagong direksyon sa investigasyon. Hindi ito isang simpleng pagnanakaw. Ang pagbubuntis ng biktima ang halos tiyak na susi sa kaso. Ang motibo ay malamang na nag-ugat mula sa pagbubuntis na ito. May isang taong gustong takasan ang responsibilidad. Gustong patahimikin ng ina para itago ang isang sikreto. At ang taong iyon na may pinakamataas na posibilidad ay ang ama ng bata. Ang ating number 1 suspect, sabi ni Lieutenant Colonel Garcia sa isang emergency meeting, ay ang kalaguyo ng biktima. Kailangan nating suriin ang lahat ng relasyon ni Mia Dantes, lalo na ang kanyang mga romantikong relasyon. Hanapin ninyo kung sino ang lalaking iyon. Ang utos ay ibinigay, ngunit ang pagsasakatuparan nito ay napakahirap. 2 taon na ang nakalipas. Marami nang nagbago at maraming alaala na ang kumupas.
Ang mga investigador ay nahati sa maraming team. Ang unang team ay bumalik sa Samjo Electronics Inc., kung saan nagtrabaho si Mia. Ngunit sinabi ng HR na pagkalipas ng 2 taon, marami sa mga record ng mga dating empleyado ay hindi na kumpleto. Kakaunti na lang ang natitirang kasamahan ni Mia sa assembly line at karamihan sa kanila ay lumipat na sa ibang kumpanya o probinsya. Ang mga natitira ay naaalala si Mia bilang isang tahimik at mabait na babae. Ngunit wala silang alam tungkol sa kanyang personal na buhay. Ang ikalawang team ay nag-ikot sa paligid ng dating boarding house. Sinusubukang hanapin ang mga dating kapitbahay ni Mia noong 2020. Ngunit tulad sa pabrika, karamihan ay lumipat na. Ang iilang nakausap nila ay nagsabing si Mia ay pribadong tao, laging nasa loob ng kanyang kwarto pagka-uwi galing trabaho. Walang sino man ang nakakita ng isang lalaki na madalas bumisita sa kanya. Lumipas ang mga araw at tila walang usad ang imbestigasyon. Ngunit sa gitna ng mga paghihirap, ang tiyaga ng mga investigador ay sa wakas ay nagbunga. Sa pakikipag-usap sa isang dating supervisor sa pabrika kung saan nagtrabaho si Mia, isang maliit ngunit napakahalagang impormasyon ang lumabas. Matapos ang matagal na pag-iisip, naalala ng supervisor na si Mia ay may isang matalik na kaibigan, isang babaeng kasamahan din na taga-Kalinga rin, na nagngangalang Ana. Hindi niya matandaan ang buong pangalan, pero naaalala niyang lagi silang magkasama. Ang pangalang Ana, ang naging tanging pag-asa ng team, agad na inutos ni Lieutenant Colon Garcia na suriin ang lahat ng record ng mga empleyadong taga-Kalinga na nagtrabaho sa kumpanya sa pagitan ng 2019 at 2020 na may pangalang Ana. 3 babae na may pangalang Ana ang natagpuan. Matapos ipakita ang kanilang mga larawan sa dating supervisor, nakilala niya ang isa, si Ana Reyes, kaprobinsya ni Mia. Ngunit nakasaad din sa record na si Ana ay nag-resign ilang buwan lamang matapos maglaho si Mia. Gamit ang address sa kanyang file, nalaman ng mga investigador na si Ana ay nag-asawa na at ngayon ay nakatira sa kalapit na bayan ng Silang. Agad na nagtungo doon ng isang team. Si Ana Reyes ay isa ng batang ina. Nagulat siya at natakot sa biglaang pagdating ng mga pulis. Nang malaman niyang ang pakay nila ay tungkol sa pagkawala ng kanyang kaibigang si Mia at nang mabalitaan niyang si Mia ay pinatay, humagulgol siya. Diyos ko, si Mia, kasalanan ko to. Kung naging mas mapilit lang ako noon. Nang kumalma, ibinigay ni Ana sa mga pulis ang impormasyong matagal na nilang hinahanap. Magkababata po kami ni Mia. Umiiyak niyang kwento. Mabait po siya at madaling maniwala sa sinasabi ng iba. Noong umpisa ng 2020, may nakilala po siyang lalaki sa pabrika. Ang pangalan niya po ay Leo Santos. Hindi po namin siya kalinya, pero madalas siyang pumunta sa pwesto namin para makipag-usap. Gwapo po siya at magaling magsalita, kaya nahulog po agad ang loob ni Mia. Leo Santos, inulit ni Captain Reyes. Alam niyang ito na ang tamang direksyon. Hindi po ako gaanong may alam sa kanya, sabi ni Ana. Sabi po niya, ulila na siya at mag-isa lang sa buhay. Medyo kahina-hinala po siya. Palaging galante, pero madalas manghiram ng pera kay Mia. Pinagsabihan ko po si Mia, pero nagalit po siya sa akin. Sabi niya naiinggit lang daw ako. Huminga ng malalim si Ana bago ipagpatuloy ang pinakamahalagang detalye. Noong Hulyo po ng taong yon, biglang sinabi ni Mia na aalis na sila ni Leo papuntang Mindanao. Sabi niya, may kakilala daw si Leo sa Davao. Mas malaki daw ang sahod doon at doon na sila magsisimula ng bagong buhay. Nag-resign po silang dalawa. Bago siya umalis, nag-text pa siya sa akin. Sabi niya, tatawag siya kapag nakasettle na sila. Pero hindi na po siya tumawag. Akala ko po, galit pa rin siya sa akin o naging abala lang. Hindi ko po inakala na patay na pala siya. Ang testimonya ni Ana ay parang isang liwanag na tumagos sa kadiliman ng kaso. Isang pangalan ang lumitaw,
Leo Santos, isang kalaguyo, isang lalaking sabay na nag-resign at naglaho kasama ang biktima. Isang lalaking gumawa ng kwento tungkol sa isang magandang kinabukasan sa malayong lugar para linlangin ang lahat at pagtakpan ng isang karumaldumal na krimen. Lahat ng hinala ay nakatuon na ngayon kay Leo Santos. Siya ang misteryosong kalaguyo. Siya ang ama ng dinadalang anak ni Mia Dantes. At malamang, siya ang pumatay sa kanya. Hawak na ang pangalang Leo Santos. Agad na nag-utos si Lautern Collair Garcia ng isang malawakang paghahanap. Ang pag-asa ay nakasentro sa National Police Clearance System at iba pang government database. Gayunpaman, isang malamig na balita ang sumalubong sa kanila. Libo-libo ang may pangalang Leo Santos sa buong bansa. Nang sinubukan nilang i-cross-reference sa larawang nakuha mula sa file ng kumpanya, wala ni isa ang eksaktong tumugma. Ang team na sumuri sa 201 file ni Leo Santos sa pabrika ay nakatuklas ng isang mas malaking problema. Ang kanyang file ay napakasimple. Naglalaman lamang ng isang sulat kamay na application form at isang photocopy ng ID. Nang i-verify ang ID number sa sistema, isang nakakagulat na katotohanan ang lumabas. Ang ID number ay peke. Hindi ito umiiral sa anumang government record. Ipinapakita nito na si Leo Santos ay hindi isang ordinaryong tao. Sinasadya niyang gumamit ng pekeng pagkakakilanlan mula pa noong una. Siya ay isang tusong tao na maingat na nagtago ng kanyang tunay na pagkatao. Ito ay lalong nagpatibay sa hinala na mayroon na siyang masamang intensyon mula pa sa simula. Ang kaso ay naging mas komplikado. Hindi na lang sila naghahanap ng isang mamamatay tao. Naghahanap sila ng isang multo, isang taong walang tunay na pangalan. Gumamit siya ng pekeng pagkakakilanlan, sabi ni Lautern Collair Garcia. Ibig sabihin, walang silbi ang mga papeles. Pero may dalawang bagay siyang hindi kayang pekein. Ang kanyang mukha at ang mga bakas na iniwan niya sa totoong buhay. Isang bagong plano ang binuo. Ginamit ng mga cybercrime expert ang nag-iisang larawan ni Leo Santos. Pinaganda ang kalidad nito at sinimulang i-cross-reference sa milyon-milyong larawan sa iba't ibang database, mula sa mga criminal record hanggang sa mga social media account. Samantala, bumalik sa tradisyonal na paraan ang ibang mga investigador. Dala ang pinagandang larawan, matiyagan nilang pinuntahan ang lahat ng posibleng nakausap o nakasalamuha ni Leo noon. Mga dating katrabaho, mga tindera sa paligid ng boarding house, at mga tricycle driver. Ngunit pagkalipas ng 2 taon, halos lahat ay wala nang maalala. Nang halos mawalan na ng pag-asa ang lahat, isang sinag ng liwanag ang lumitaw. Isang investigador, sa kanyang matiyagang pakikipag-usap sa mga dating katrabaho ni Leo, ay nakausap ang isang lalaking nagngangalang Romy. Si Romy ay dating kasama ni Leo sa trabaho at ilang beses na rin niya itong nakainuman. Sa una, wala ring maalala si Romy. Ngunit nang pilit na ipinaalala sa kanya ang mga detalye, bigla siyang may naalala. Ah, oo, sabi ni Romy. Naalala ko na. Isang beses, pagkatapos naming sumahod, nag-inuman kami. Lasing na lasing si Leo nun. Ipinagyabang niya na dati raw, hindi siya factory worker. Magaling daw siyang construction worker, isang master mason. Tapos, nadulas siya, sabi niya taga-Oton. Iloilo daw siya, hindi taga Bicol, tulad ng lagi niyang sinasabi. Bigla siyang natigilan at binawi agad. Sabi niya, lasing lang daw siya. Hindi namin pinansin, pero natandaan ko yon. Oton, Iloilo. Ang dalawang salitang yon ay parang kulog na bumasag sa katahimikan ng investigasyon. Ito ay isang bagong impormasyon, salungat sa lahat ng kanyang kwento. Ang isang salitang binitiwan sa kalasingan ay maaaring ang katotohanang matagal nang itinatago. Agad na inutos ni Latham C. Porcio Collair Garcia na ilipat ang pokus ng investigasyon sa bayan ng Oton, Iloilo. Isang special team ang ipinadala para makipag-ugnayan sa lokal na pulisya.
Ang utos, hanapin ang lahat ng lalaki na may edad 25 hanggang 35C na may itsurang katulad ng nasa larawan at residente ng Oton. Dahil mas maliit na ang sakop ng paghahanap, mabilis na nagkaroon ng resulta. Matapos ang pagsala, natukoy ng pulisya ng Oton ang isang tao na C% na tugma sa larawan. Ang kanyang pangalan ay hindi Leo Santos. Ang tunay niyang pangalan ay Ricardo Ricky Gomez, 32 taong gulang. Nang buksan ang kanyang record, isang mas malaking katotohanan ang nabunyag. Isang katotohanang nagpaliwanag sa lahat. Si Ricardo Gomez ay may asawa na, si Loida Gomez, at may 2 anak. Nakatira sila sa Oton. Ngunit madalas siyang umalis para magtrabaho sa malayo at ilang beses lang umuwi sa isang taon. Ang larawan ng brutal na kalaguyo ay kumpleto na. Hindi siya isang binatang ulila. Siya ay isang lalaking may pamilya, isang taong namumuhay ng 2 buhay. Ang motibo sa pagpatay ay naging malinaw na parang kristal. Si Mia Dantes, sa kanyang kawalang muwang, ay naging biktima ng kanyang panloloko. Nang ibalita ni Mia na siya ay buntis, hindi niya alam na pumirma na siya sa kanyang sariling hatol ng kamatayan. Ang sanggol na yon ay isang banta na maaaring sumira sa kanyang pamilya at sa kanyang pekeng mapayapang buhay. Wala siyang ibang pagpipilian kundi ang patahimikin magpakailanman si Mia at ang kanilang anak. Para kumpirmahin, isang undercover team ang ipinadala sa Oton. Nagpanggap silang naghahanap ng construction worker at nakarating sa bahay ni Gomez. Ang tanawin ay kumumpirma sa lahat. Isang simpleng may bahay na nag-aalaga ng 2 masayahing anak. Ang pamilyang walang kamalay-malay sa demonyong pagkatao ng kanilang ama. Ang multo ay may pangalan na ngayon, ngunit ang isang malaking tanong ay nananatili. Pagkatapos ng krimen sa Cavite, saan nagtago si Ricardo Gomez? Si Gomez ay tuso. Sabi ni Lieutenant Colonel Garcia, hindi yan uuwi. Tiyak na nagtatago yan sa ibang industrial zone gamit ang ibang pekeng pangalan. Hanapin natin kung nasaan ang lobong ito na nagpapanggap na tupa. Ang paghahanap sa buong bansa para sa mamamatay tao na si Ricardo Gomez ay opisyal na nagsimula. Gayunpaman, alam ng task force na ito ay parang paghahanap ng karayom sa isang bunton ng dayami. Si Gomez ay tuso at may karanasan sa pamumuhay gamit ang pekeng pagkakakilanlan. Sa gitna ng kahirapan sa paghahanap, nagpasya si Lieutenant Colonel Garcia na bumalik sa pinagmulan ng kaso. Ang biktimang si Mia Dantes. Tinanggal niya ang lahat ng bakas niya, pero hindi niya kayang tanggalin ang mga bakas niya sa buhay ni Mia. Sabi niya, balikan natin ang lahat ng gamit ni Mia. Isang text, isang diary, kahit ano, ay maaaring maging susi. Isang team ang muling bumalik kay Mang Ruben Aguilar, ang dating may-ari ng boarding house. Noong nilinis ninyo ang kwarto ni Mia, bukod sa mga damit, may nakita po ba kayong cellphone o anumang mahalagang gamit? Tanong ng investigador. Nag-isip si Mang Ruben at biglang napapitik. Oo, naalala ko na. May 2 cellphone sa kwarto. Yung isa, luma na, de keypad lang. Pero yung isa, smartphone. Mukhang bago pa, pero basag na basag ang screen, ayaw nang bumukas. Sayang itapon kaya itinago ko lang sa isang kahon. Ito na ang hinahanap nila. Isang sirang smartphone, ngunit ang memory chip sa loob ay maaring naglalaman ng isang kayamanan ng impormasyon. Ilang sandali lang, bumalik si Mang Ruben dala ang isang maalikabok na kahon. Sa loob, naroon ang smartphone. Basag na parang gagamba ang screen at UP ang katawan. Agad itong dinala sa PNP Anti-Cybercrime Group, ACG. Doon, sinimulan ng mga pinakamagagaling na eksperto ang isang komplikadong gawain, ang pag-recover ng data mula sa isang patay na device. Sa halip na ayusin, maingat nilang tinanggal ang memory chip mula sa motherboard. Isang proseso na nangangailangan ng sukdulang precision. Matapos ang ilang oras ng masusing trabaho, nagtagumpay sila.
Ang buong data mula sa memory chip ay matagumpay na na-extract. Ang mga contact, litrato, at higit sa lahat, ang history ng mga usapan sa Facebook Messenger ni Mia Dantes ay lumitaw na sa computer screen. Habang binabasa ang mga lumang mensahe, unti-unting nabuo ang kwento ng buhay at pag-ibig ng dalaga. Ang kanilang hinahanap ay nasa mga huling usapan noong Hunyo at Hulyo ng 2020. Isang messenger account na may pangalang Leo Astig at may profile picture ng mukha ni Ricardo Gomez ang nakakuha ng kanilang pansin. Ang history ng usapan ni Mia at Leo Astig ang naging pinakamatibay na ebidensya na naglantad sa buong trahedya. Ang mga mensahe noong huling bahagi ng Hunyo ay puno pa ng saya at pag-asa. Mia: "Babe, may good news ako. Galing ako sa clinic. Sabi ng doktor, buntis daw ako. Magkaka-baby na tayo, babe. Ang saya-saya ko." Leo Astig: "Talaga, babe? Bilis naman." Mia: "Oo nga. Positive? Masaya ka ba?" Leo Astig: "Oo naman. Pero mahirap pa buhay natin. Kaya ba natin?" Mia: "Kahit anong hirap, kakayanin natin. May baby na magbibigay sa atin ng lakas. Sasabihin ko na kila nanay sa probinsya, matutuwa yun." Mababasa sa mga mensahe ang purong kaligayahan ng dalaga. Ngunit mahahalata rin ang pag-aalinlangan at pagkukunwari sa mga sagot ng lalaki. Ang trahedya ay nagsimulang umusbong pagkalipas ng 2 linggo, kalagitnaan ng Hulyo. Ang mga mensahe ni Mia ay mula sa saya ay naging pagtataka. Pagkatapos ay galit at desperasyon. Mia: "Leo, ang tunay mo bang pangalan ay Ricardo Gomez? Bakit hindi ka sumasagot? Nakita ko yung kaibigan kong si Ana. Pinakita niya sa akin yung FB ng bago niyang friend. Taga-Oton, Iloilo. Nakita ko ang picture mo doon. Kasama mo ang asawa at mga anak mo. Mia, sinungaling ka. Bakit mo sinabi sa akin na wala kang pamilya? Bakit mo ginawa to sa amin ng anak mo?" Walang anumang sagot mula sa account na Leo Astig. Ang kanyang pananahimik ay lalong nagpasakit sa kalooban ni Mia. At pagkatapos ay dumating ang huling mensahe, isang ultimatum na ipinadala noong hapon ng Hulyo 20, 2020. Mia: "Hayop ka. Kailangan mong pumunta dito sa boarding house ngayon din. Kung hindi ka pupunta bukas para ayusin to, ako mismo ang pupunta sa Oton. Ipapaalam ko sa asawa mo at sa buong pamilya mo kung anong klaseng demonyo ka." Pagkatapos ng mensaheng yon, hindi na naging aktibo ang messenger account ni Mia Dantes. Malinaw na ang lahat. Ang banta ni Mia ang huling patak na nagpaapaw sa baso. Hindi niya maaaring hayaang mabunyag ang katotohanan. Pumunta nga siya sa boarding house ni Mia, hindi para makipag-ayos, kundi para patahimikin siya at ang kanilang anak magpakailanman. Ang petsang yon, Hulyo 20 o 21, 2020, ang mismong araw ng krimen. Ang usapang ito ay gintong ebidensya. Hindi lang nito kinumpirma ang motibo, nagbigay din ito ng isang mahalagang kasangkapan para matunton ang salarin. Ang messenger account na Leo Astig. Agad na inutos ni Attorney Colin Garcia sa mga cybercrime expert na i-trace ang account na ito. Maaaring itinapon na ni Gomez ang kanyang lumang SIM card, ngunit malamang na hindi niya basta-basta isusuko ang isang social media account na matagal na niyang ginagamit. Posibleng nag-log-in siya gamit ang isang bagong device. Tama ang kanyang hinala. Natukoy ng mga eksperto na ang account na Leo Astig ay paminsan-minsan pa ring nagiging aktibo. Sinusubaybayan nila ang mga login activity at mga IP address nito sa nakalipas na 6 na buwan. Natuklasan nila na lahat ng login ay nagmula sa mga cell site at public Wi-Fi network sa isang napakaliit na lugar. Ang May Kawayan Industrial Complex sa May Kawayan, Bulacan. Ang lihim ng pinagtataguan ng salarin ay nabunyag na. Hindi siya nagtago sa malayong lugar. Lumipat lang siya mula sa isang industrial zone patungo sa isa pa. Nagpatuloy sa kanyang buhay bilang isang factory worker sa ilalim ng ibang pekeng pangalan. Ipagbigay alam sa Bulacan PPO. Malamig at determinado ang boses
Nilal Church Colan Garcia, humingi ng tulong para sa surveillance, bumuo ng Special Operations Team. Pupunta tayo ng Bulacan ngayong gabi. Oras na para hulihin ang tusong lobo na ito. Gabi pa lang, ang Special Operations Team mula sa Cavite, sa pangunguna mismo ni Lieutenant Colonel Garcia, ay nasa May Kawayan, Bulacan na. Isang emergency meeting ang ginanap kasama ang Bulacan Provincial Police. Sa diwa ng pagtutulungan, nagtalaga ang Bulacan PPO ng kanilang mga pinakamagagaling na investigador para bumuo ng isang joint task force. Ang misyon ay napakahirap. Ang May Kawayan Industrial Complex ay tahanan ng libu-libong manggagawa. Ang paghahanap sa isang taong sadyang nagtatago at gumagamit ng pekeng pangalan ay halos imposible. Hindi sila maaaring magsagawa ng malawakang pagsisiyasat dahil tiyak na makakatunog ang tusong si Ricardo Gomez at muli itong maglalaho. Kailangan nilang kumilos ng palihim, tiyak at biglaan. Isang tahimik na surveillance operation ang inilunsad. 12 ng mga pulis mula sa 2 probinsya ang ikinalat. Nagpanggap silang mga aplikante ng trabaho, mga tricycle driver, mga tindero, at mga magkasintahan sa mga coffee shop. Bawat sulok ng industrial zone, mula sa mga gate ng pabrika, mga talipapa, hanggang sa mga siksikang boarding house, ay nasa ilalim ng kanilang pagmamanman. Ang larawan ni Gomez ay nakatanim sa isipan ng bawat pulis. Samantala, patuloy na binantayan ng mga cybercrime expert ang messenger account na Leo Astig. Napansin nila na madalas itong nagiging aktibo sa pagitan ng 10 na paro ng gabi hanggang sangga ng madaling araw, at ang mga IP address ay madalas na nagmumula sa isang grupo ng mga computer shop at coffee shop malapit sa isang malaking residential compound para sa mga manggagawa. Ang sakop ng paghahanap ay lalo pang lumiit. Ngunit nagpasya si Lieutenant Colonel Garcia na huwag magpadalos-dalos. Alam niyang si Gomez ay mapaghinala. Nagpasya siyang huwag manghuli, kundi maglatag ng isang perpektong bitag para ang mismong target ang pumasok dito. Ang Payne, isang babaeng pulis, si Police Lieutenant Jessica Jess Cruz, isang bata, ngunit matalinong opisyal na magaling umarte. Isang bagong Facebook account ang ginawa, Jenny Lynn, na may profile picture ng isang magandang dalaga na may inosenteng itsura. Ang kanyang profile ay maingat na binuo para magmukha siyang isang bagong saltang manggagawa mula sa probinsya na nalulungkot sa syudad. Ang perpektong tipo ng babae para sa mga manlolokong tulad ni Gomez. Nagsimula ang operasyon. Si Lieutenant Cruz, gamit ang account na Jeneline, ay nagpost sa isang local job-seeking group sa Facebook sa May Kawayan, nagtatanong kung saan maganda mag-apply. Maya-maya, isang friend request ang dumating mula sa account na Leo Astig. Tinanggap niya ito. Agad na nag-message si Leo Astig. Leo Astig, "Hi miss, nakita ko post mo. Taga dito ka rin ba?" Jeneline, "Opo kuya, kakadating ko lang po. Naghahanap po ng work." Leo Astig, "Ah, ganun ba? Ako pala si Brian. Matagal na ako dito. Kung gusto mo, tulungan kita." Nagsimula ang kanilang usapan. Gumanap ng mahusay si Lieutenant Cruz. Nagpakita siya ng pagiging mahiyain, tapat at medyo simple. Ikinuwento niya ang hirap ng buhay at ang pangungulila sa pamilya. Si Gomez naman, sa ilalim ng bagong pangalang Brian, ay muling ginamit ang kanyang lumang estilo. Nagpanggap siyang isang responsableng lalaki na laging handang tumulong. Pagkatapos ng 3 araw na pag-uusap, nang maramdaman ni Lieutenant Cruz na nakuha na niya ang tiwala ng target, inihagis na niya ang huling pain. Jeneline, "Kuya Brian, day off ko po bukas. Wala po akong mapuntahan, ang lungkot. Pwede po ba tayong magkape? Treat ko po." Si Gomez, na naniniwalang may bago na naman siyang mabibiktima, ay agad na pumayag. Leo Astig, "Sige ba, ikaw pa. Bukas, 7 p.m. Saan mo gusto?" Ang bitag ay kalahati ng nakasara. Ang lugar na napili ay ang Kapihan sa Kanto, isang coffee shop na matagal nang sinubaybayan ng mga pulis.
Perpekto para sa isang arrest operation. Gabi ng Oktubre 18, taong Tifay siyang Monte December 18, 2022. Ang isang malaking bitag ay inilatag na. Mahigit 20 pulis ang nakapwesto na. Sa loob ng coffee shop, sila ay mga ordinaryong customer. Sa labas, sila ay mga nagtitinda at mga nag-aabang na driver. Lahat ng posibleng labasan ay sarado na. Alas 6:55 ng gabi, pumasok si Lalton Cruz, nakasuot ng simpleng damit at umupo sa napag-usapang mesa. Sakto alas 7, isang lalaking nakamotor ang huminto sa tapat. Nakasuot ng maong at t-shirt, medyo mas matanda ang itsura kaysa sa kanyang edad na 32. Ngunit walang duda, siya si Ricardo Gomez. Maingat siyang lumingalinga bago pumasok, ugali ng isang taong laging nagtatago. Nakita niya si Jeneline. Isang mayabang na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Lumakad siya papalapit. "Hi Jeneline, ako si Brian," sabi niya. "Hello po, Kuya Brian," sagot ni Lalton Cruz. "Kanina pa po kayo?" "Kararating lang. Anong gusto mong inumin?" sabi ni Brian. Inayos ni Lalton Cruz ang kanyang buhok. "Iyon ang hudyat. Kahit ano po, ikaw na po ang bahala." Sa pagbitaw niya ng mga salitang iyon, tila huminto ang oras. Ang lalaking nagbabasa ng diaryo sa kabilang mesa ay biglang tumayo. Ang magkasintahan sa sulok at ang grupo ng mga kabataan ay sabay-sabay na kumilos. Sa isang iglap, 4 na malalaking pulis ang pumalibot at dumakma kay Ricardo Gomez bago pa man siya makakilos. "Ricardo Gomez, arestado ka!" Isang malakas na boses ang umalingaw-ngaw. "Kami ang pulisya ng Cavite." Ang salitang Cavite ay tumama sa isip ni Gomez na parang isang martilyo. Ang nangiti sa kanyang labi ay naglaho, napalitan ng purong takot. Nagtangka siyang tumakbo, ngunit huli na ang lahat. Ang kanyang mga braso ay napilipit na sa kanyang likod. Ang malamig na bakal ng posas ay kumapit sa kanyang mga pulso. Ang palabas na binuo ni Ricardo Gomez sa loob ng mahigit 2 taon ay opisyal nang nagwakas. Oras na para harapin niya ang hustisya. Ang biyahe pabalik sa Cavite ay tahimik. Si Ricardo Gomez, matapos ang unang pagkabigla, ay nanahimik na lamang, ngunit ang takot sa kanyang mga mata ay hindi maitatago. Sa headquarters ng CIDG Cavite, nagsimula ang huling yugto ng laban. Sa interogasyon, si Gomez ay matigas pa rin. Iginigiit na nagkamali lang ang mga pulis. Nagpasya si Lieutenant Colonel Garcia na baguhin ang taktika. Pinatay ang ilaw sa silid at binuksan ang isang projector. Sa pader, isa-isang lumabas ang mga screenshot ng kanilang usapan sa Messenger. "Babe, buntis daw ako. Magkaka-baby na tayo." "Sinungaling ka. Nakita ko ang picture mo. Kasama mo ang asawa at mga anak mo. Kung hindi ka pupunta bukas, ako mismo ang pupunta sa Oton." Nagsimulang pagpawisan si Gomez. Sumunod na ipinakita ang mga litrato mula sa crime scene, ang kalansay ni Mia at ang maliit na kalansay ng sanggol sa loob nito. Pagkatapos, ang mga larawan ng kanyang tunay na pamilya sa Iloilo. "Ricardo Gomez," nagsalita si Lieutenant Colonel Garcia, "hindi na namin tinatanong kung may kasalanan ka. Napatunayan na ng mga ito ang lahat. Nandito kami para bigyan ka ng huling pagkakataon na sabihin ang totoo. Niloko mo ang isang inosenteng babae, kinuha ang pera niya, pinatay siya, at pinatay mo rin ang sarili mong anak. Tao ka pa ba?" Ang mga ebidensyang hindi matatawaran ay tuluyang sumira sa depensa ni Gomez. Isinubsob niya ang kanyang ulo sa mesa at humagulgol. "Inaamin ko po, ako po ang pumatay sa kanya." Doon, isinalaysay niya ang buong kwento. Inamin niyang niloko niya si Mia para makuha ang pera nito na umabot sa halos 150,000 piso, ang buong ipon ng dalaga. Nang sinabi niyang buntis siya, nanginginig niyang sabi, "Natakot po ako. Pinilit ko siyang ipalaglag, pero ayaw niya. Tapos nalaman niya ang tungkol sa pamilya ko. Nagalit siya. Binigyan niya ako ng isang araw, kung hindi, pupunta raw siya sa Iloilo." Ang banta na yon ang naging hatol ng kamatayan para kay Mia. Alam ni Gomez na masisira ang lahat,
kapag nabunyag ang kanyang sikreto. Gabi po yon. Pinuntahan ko siya. Patuloy ni Gomez. Nag-away po kami ng malakas. Sa sobrang galit at takot, hindi ko na po nakontrol ang sarili ko. Sinakal ko po siya hanggang sa hindi na siya gumalaw. Pagkatapos, ang mas malaking problema, ang bangkay. Nag-isip siya ng isang karumaldumal na paraan. Nilak ko po ang pinto. Buong gabi, gamit ang isang maliit na pala, sinira ko ang semento sa ilalim ng kama at naghukay. Kinaumagahan, nailibing ko siya. Ang sobrang lupa, isinasako ko gabi-gabi at itinatapon sa ilog. Pagkatapos ng 3 gabi, natapos niya ang lahat. Bumili siya ng semento, pinatagang sahig at tumakas. Ang kanyang pag-amin ay perpektong tumugma sa lahat ng ebidensya. Ang isang krimen na itinago sa loob ng 2 taon ay ganap ng nabunyag. Ang paghatol noong Mayo 2023, binuksan ng korte ang paglilitis kay Ricardo Gomez. Sa loob ng courtroom, naroon ang ina ni Mia, si Aling Rosa, na halos gumuho na sa kalungkutan. Sa harap ng hukom, inamin ni Gomez ang lahat. Sa kanyang talumpati, sinabi ng piskal na ang ginawa ng akusado ay sukdulan sa kalupitan at kawalan ng pagkatao. Hindi lang siya pumatay ng isang tao, kundi 2, para lang pagtakpan ang kanyang panloloko. Dahil dito, hiniling ng prosekusyon ang pinakamabigat na parusa. Matapos ang deliberasyon, ibinaba ng korte ang hatol. Ang krimen na ginawa ni Ricardo Gomez ay isang matinding banta sa lipunan. Brutal niyang pinaslang ang 2 inosenteng buhay para sa kanyang pansariling interes. Ang kanyang kasamaan ay hindi na maaaring ituwid. Dahil dito, hinahatulan ng korte si Ricardo Gomez sa krimen ng double murder at pinapatawan ng parusang reklusyon perpetua o habambuhay na pagkakakulong nang walang posibilidad ng parol. Nang marinig ang hatol, napaluhod si Ricardo Gomez. Ang pinakamataas na parusa ng batas ang naging kabayaran sa kanyang mga kasalanan. Ang kaso ay nagsara, ngunit ang sakit at mga aral na iniwan nito ay mananatili. Isang babala laban sa panlilinlang at isang patunay na gaano man kalalim ibaon ng isang krimen. Ang hustisya ay palaging hahanap ng paraan upang lumabas.